Kabanata 251. South Mountain Cave Mansion. Ang South Mountain ay may kabuuang 6,400 na kuweba, at iba-iba ang laki ng bawat kuweba. Ang kuweba na ibinigay sa iyo ng tiyahin ko ay ang pinakamataas na kuweba sa South Mountain, na may lawak na higit sa 1,000 metro kwadrado, patuloy na pagsasalita ni Modi. Nakinig si Jendong at naramdaman na parang mga tindero sila sa isang ahensya ng real estate. Ang pakiramdam na ito ay talagang napakasarap. Si Modi ay kadalasang napakalayo, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, marami na siyang sinasalita. Marami rin siyang napag-usapan tungkol sa Burning Abyss Flower Valley. Ang kanyang tiyahin, ang matandang babae, ay ngayon ang taong namamahala sa Flower Valley, katulad ng master ng lambak. Dahil ang pinuno ng lambak ay nasa loob ng higit sa 10 taon at hindi pa lumalabas, ang matandang babae, bilang ang namamahala, ay kailangang pumili ng isang bagong pinuno ng lambak. Maraming malalakas na tao sa Burning Abyss Flower Valley, at gusto ng lahat ang posisyon na ito. Ang pagiging master ng lambak ay maaaring makakuha ng mayamang mapagkukunan ng paglilinang at magkaroon ng pagkakataong umakyat. Sa makatuwid, ang posisyon na ito ay palaging pinagtatalunan. Seryosong nagsalita si Modi. Ang Burning Abyss Flower Valley ay talagang napakalakas. Kung mas malakas ito, mas matindi ang kompetisyon para sa posisyon ng master ng lambak. Hindi pa tapos magsalita si Modi, at nakarating na ang dalawa sa South Mountain. Maraming tao ang nagsasanay sa mga kuweba sa timog bundok na ito, at maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa mga kuweba, na ginagawa itong napakasigla. Lahat ito ay mga panauhin ng Burning Abyss Flower Valley. Ang ilan sa kanila ay gumawa ng malaking kontribusyon, ang iba ay nag-donate ng mga kayamanan, at ang iba ay nanggaling sa secular na mundo sa pamamagitan ng mga relasyon. Nagulat si Jendong sa mga salita ni Modi. Hindi niya inaasahan na maaari siyang gumamit ng mga koneksyon para makapasok sa Burning Abyss Flower Valley. Dahil sa secular na mundo, marami pa rin ang mga nakatagong eksperto na ang lakas ay umabot na sa ceiling level, no worse than our Burning Abyss Flower Valley. Kaya hindi natin sila sasaktan. Kung mayroon man silang request, natural na tutuperin namin, paliwanag ni Modi. Tumanggaw si Jendong bilang pagsang-ayon. Palaging may mga taong mas magaling kaysa sa atin, at kahit na ang Burning Abyss Flower Valley ay makapangyarihan, mayroon pa ring mas makapangyarihang mga buhay doon. Katulad ni Zongjing Zhang, imposibleng sabihin kung anong antas ng lakas ang mayroon siya, at ang kanyang 5 elements technique ay hindi maarak. Mapalad ang pamilyang Yen na naging panauhing doktor siya, ngunit ang mailap na taong ito ay lumilitaw lamang ng ilang beses sa isang taon. Hindi nagtagal, dumating si Jendong sa kanyang sariling kuweba. Ang kuweba ay napakalaki, na may lahat ng uri ng mga bagay na nabubuhay at mga kagamitan at mga mapagkukunan upang tumulong sa paglilinang. Pinakamahalaga, ito ay tulad ng isang hotel na maaaring makipag-usap sa labas ng mundo. Hindi ito inaasahan ni Jendong. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nangangarap na makapasok sa Burning Abyss Flower Valley. Ang sarap pala sa loob. Jendong, magsasanay ka dito sa hinaharap. Gamit ang aming Flower Valley, malaya kang makapasok at makalabas sa Burning Abyss Flower Valley. Kung may problema ka, mahahanap mo rin ako, sabi ni Modi bago umalis. Nilaibat ni Jendong ang silid at pagkatapos ay nagtungo sa iba pang mga kuweba sa katimugang bundok. Maya-maya pa, isang malakas na ingay ang nagmula sa isang malayong kuweba. Ang mga bantay ng Fenyuan Flower Valley ay sumugod nang marinig ang tunog. Pagdating nila, nakita nilang wasak na ang buong kuweba. Gumapang palabas ng kuweba ang isang matandang lalaki, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga, ano ito, failed again. Nagsimula siyang mag-alis ng alikabok sa kanyang mga damit, ngunit marami sa mga ito ang nasunog ng hindi na naayos dahil sa matinding pagsabog. Sa sandaling ito, ang matanda ay tila isang pulubi, napakahiya. Sabi ko, Huawei, itigil mo na ang panggugulo. Ilang kuweba na ba ang nasira mo? Ang mga gwardya ay tumingin kay Huawei na walang magawa. Ngumisi si Huawei at sinabing, paumanhin. Hindi ko na-control ng mabuti ang init at nabigo muli. Habang nagpupunas ng mukha, nagreklamo siya, nasira na naman ang kaldero ng tableta na ito. Hindi maganda ang mood niya. Kilala siya ng mga gwardya sa loob ng maraming taon at hindi siya sinisisi. Pagkatapos ng lahat, tumagal lamang ng kalahating taon upang ayusin ang isang kuweba, at ang Fenyuan Flower Valley ay hindi kapos sa pera. Huawei, okay lang kung hindi ito gagana. Kahit ang mga tao sa Dan Valley ay hindi kayang pinuhin ito. Normal lang na hindi mo ito mapino. At saka, ang alchemy furnace na ito ay hindi maganda. Lubhang nanlumo si Huawei, at nang marinig niya ito, lalo siyang nalungkot.
Yung mga tao sa Dan Valley, hindi ma-refine dahil wala silang kakayahan. Kung hindi ko ma-refine, siguradong problema sa mga materyales. Tsaka hindi maganda itong alchemy furnace. Nagsimulang magdahilan si Huawei. Nang marinig ito, hindi na nagpatuloy ang guard sa pakikipag-usap sa kanya at sinuri ang sitwasyon sa loob, nalaman na hindi masyadong matindi ang pinsala. Maaari mo pa ring gamitin ang kwebang ito. Makayanan nito ang panibagong pagsabog. Natatawang sabi ng guard. Nang marinig ito, tumingin si Huawei sa kanya nang walang imak at napaupo sa lupa sa labis na pagkabigo. Ano ito, saan ako nagkamali? Naisip niya. 10 taon na niyang pinipino ang pil na ito, at sa loob ng 10 taon na ito, araw-araw niyang binabago ang kanyang alchemy technique, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya nagtagumpay. Nagalit siya. Galit talaga siya. Pagkatapos ng ilang salita kasama ang gwardya, bumalik siya sa kanyang pwesto. Nakita ni Jendong ang eksenang ito. Pinipino ang mga table tasks. Interesting. Si Jendong ay labis na interesado sa mga table tasks. Kaya ngumiti siya at naglakad. Huawei, anong klaseng pil ang pinipino mo? Bakit ka naulit? Nakangiting tanong ni Jendong. Nakaramdam ng pagkadismaya si Huawei nang makita niya ang eksenang ito. Tumangala siya at nakita ang isang binata. Ngumuso siya at sinabing, umalis ka, umalis ka. Huwag mong guluhin ang pag-iisip ko. Sa kanyang subconscious, nandito lang ang binatang ito para manggulo at wala talagang kakayahan. Bakit mo sinasabing ginugulo ko ang pag-iisip mo? Gusto ko lang makita kung saan ka nagkamali sa pagpino ng tableta. Sabi ni Jendong. Bagamat hindi niya naiintindihan ang alchemy dahil natutunan niya ang 5 elements technique, nalaman niyang konektado ang lahat sa mundo. Hanggat natagpuan niya ang mga patakaran, maaari niyang ganap na mahihinuha ang mga ito ayon sa pamamaraan ng 5 elements. Sa sandaling ito, si Jendong ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Naniniwala siya na kaya rin niyang magsanay ng 5 elements technique basta makapagsimula. Ito ang kanyang tiwala sa sining ng alchemy. Alam mo ba kung saan ang problema sa proseso ng pagpino? Kilala mo pa ba kung sino ako? Ako ang Alchemy King ng Jingzhou. Kahit ang mga tao sa Alchemy Valley ay kailangang tawagin akong senior. Sabi ni Huawei na sobrang proud. Sinusubukan kong pinuhin ang tabletang ito sa loob ng 10 taon, at ikaw, isang batang lalaki, kahit na alam mo ang alchemy, hindi mo posibleng malaman kung saan ang problema sa tableta na aking pinino. Siya ay gumugol ng isang buong dekada sa pagpino ng ganitong uri ng tableta, at kung ang munting brat na ito sa harap niya ay mahahanap ang problema sa ilang sulyap lang, kung gayon ang sinuman ay maaaring maging alchemist. Kabanata 252. Mahiwagang Spirit Pill. Ang alchemy ay isang napakahirap na sining at hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong martial artist. Sa buong rehiyon ng Jingzhou, bukod sa misteryosong Dan Valley, tanging ang Jingzhou Alchemy King lang ang makakapag-produce ng mga table tasks. Malaki ang tiwala niya sa katotohanan ito. Ngumuso ang Jingzhou Alchemy King kay Jendong. Ang uri ng tableta na kanilang tinatalakay ay inabot siya ng 10 taon upang pinuhin ng hindi nagtagumpay. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kahirap ang paggawa. Ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay gumagawa ng mga mapangahas na pahayag at nais na magsaliksik sa kanya. Ninitian siya ng Jingzhou Alchemy King. Ang batang ito ay hindi natatakot sa mga tigre kapag siya ay isang guya lamang. Nagkibit balikat si Jendong at sumagot, hindi ko alam kung paano magpino ng mga table tasks, ngunit maaari akong matuto, hindi ba? Interesado siya sa sining ng alchemy dahil natutunan na niya ang 5 elements technique. Gamit ang pangunahing proseso at pamamaraan ng alchemy, madali niyang mapadalisay ang mga table tasks. Ito ang magic ng 5 elements technique. Gayunpaman, hindi niya alam ang pangunahing proseso at pamamaraan ng alchemy, kaya nagplano siyang humingi ng gabay sa Jingzhou Alchemy King. Ngumisi ang Jingzhou Alchemy King, hindi ka marunong magpino ng pills, pero matututo ka. Anak, humanap ka ng ibang gagawin. Hindi siya naniwala sa mga salita ni Jendong. Kung napakadali lang sa pagpino ng mga table tasks, matagal na siyang umakyat. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Bilisan mo at umalis, huwag mo akong istorbohin habang nagre-research ako ng alchemy. Pagkatapos magsalita, ang Alchemy King ng Jingzhou ay umupo at nagsimulang ayusin ang mga gamot na ginagamit para sa alchemy. Kakaiba, tama ang mga medicinal materials, sapat na ang vintage, pero saan ang problema? Ang Alchemy King ng Jingzhou ay tahimik na bumulong sa sarili. Sa kanyang opinyon, walang problema sa alchemy furnace, tama rin ang init na ginamit para sa alchemy, at maayos din ang mga materyales na panggamot, na may sapat na vintage. Ngunit sa tuwing nabigo siya sa krusyal na huling hakbang, talagang nakakadismaya.
Umupo din si Jendong sa tabi niya, pinagmamasdan siyang mabuti. Sa pananaw ni Jendong, ang mga panggamot na materyales na iyon ay napakakaraniwan at matatagpuan sa parehong mga lungsod ng Jingzhou at Nanzhou. Maraming mga gamot na hindi pa niya nakita noon. Nakita ng Alchemy King ng Jingzhou na hindi umalis si Jendong at hindi na siya naabala pa. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang maaaring malayang maglakbay sa Southern Mountain Cave ay dapat na isang VIP ng Burning Abyss Flower Valley. Ang mga taong ito ay mayaman o marangal at hindi maaaring masaktan. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nagsimulang magbuod ng mga dahilan ng pagkabigo ng alchemy na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating oras, hindi pa rin niya mahanap ang dahilan ng pagkabigo at umiling. Sa puntong ito, medyo nagalit siya nang makita niyang hindi pa rin umaalis si Jendong. Sabi ko, Brat, pinapanood mo ba akong nagpapakatanga? Mabangis na sabi ng Alchemy King ng Jingzhou. Ang brat na ito ay nasa tabi niya sa lahat ng oras, nakatingin sa kanya na medyo hindi natural. Pinagtatawanan ba niya siya dahil hindi niya napino ang tabletang ito sa loob ng 10 taon? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Jendong at saka marahang umiling. To be honest, I am very interested in your alchemy skills. Gusto ko rin makita kung kaya kung mag-alchemy ako mismo, casual niyang sabi. Ano? Gusto mo ring mag-alchemy? Bahagyang umiling si Jingzhou Alchemy King, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Hindi mo talaga alam ang kalawakan ng langit at lupa. Alam mo ba kung gaano kahirap ang alchemy? Umiling si Jendong, walang ideya. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman na mahirap? Sagot niya. Ikaw bata. Tumawa sa galit ang Jingzhou Alchemy King. Umupo siya sa lupa at hindi pinansin si Jendong, naglabas ng alchemy diagram at walang tigil na pinag-aralan ito. I don't understand. Sinunod ko naman ang instruction sa diagram na ito, bakit bagsak pa rin? Ito na ang ika-10,000 kabiguan ng Jingzhou Alchemy King. Sa nakalipas na 10 taon, hindi mabilang na mga kayamanan at yaman ang nasayang niya. Nang makitang hindi siya pinapansin ng Jingzhou Alchemy King, matapang na umupo si Jendong sa tabi niya. Ang alchemy diagram ay naging dilaw, na nagpapahiwatig na ang Jingzhou Alchemy King ay pinag-aralan ito ng maraming beses. Ang diagram ay nagpakita ng alchemy furnace, ang mga kinakailangang sangkap, ang paraan ng alchemy, at ang apoy na kailangan para sa alchemy. Pagkatapos matutunan ang 5 elements technique, sinilip ni Jendong ang alchemy diagram at naunawaan ang diwa nito. Ito ay lumabas na ang alchemy ay ang proseso ng pagpino at paglilinis ng iba't ibang mga panggamot na materyales, nabubulok at pinagsama ang mga ito, at pagkatapos ay patuloy na pinalapot ang mga ito sa pamamagitan ng panloob na enerhiya at ang kakanyahan sa pagitan ng langit at lupa, hanggang sa sila ay naging mga table tasks. Ang gawain ng pagsasalin ng nobelang ibang bansa sa Ingles ay hindi madali, at alam na alam ito ni Jendong. Nakaupo sa harap niya ang Alchemy King ng Jingzhou, na labis na abala sa sining ng alchemy. Alchemy King, anong uri ng elixir ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Jendong na may mapaglarong ngiti. Sinulyapan siya ng Alchemy King at sumagot, hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na ipakita ang iyong mukha dito. Inutusan na kitang umalis. Ngunit hindi natinag si Jendong. Sa halip, ngumiti siya at inabot ang alchemy diagram. Ito ba ang diagram para sa elixir? Let me take a look. Aniya, inis ka nito. Bagamat ang diagram ay simple at madaling maunawaan, si Jendong ay hindi pa nakakita ng sinumang nag-practice ng alchemy dati, kaya may ilang bahagi pa rin na hindi niya lubos na maunawaan. Gayunpaman, mayroon siyang pangkalahatang pag-unawa sa proseso. Anong uri ng elixir ang sinusubukan mong gawin, Alchemy King? Isa na maaaring pasabugan ang buong kuweba. Biro ni Jendong. Lalo lang nitong ikinagalit ang Alchemy King. Ito ay ang Xuanling Pill, isang elixir na ginamit upang pahusayin ang antas ng martial arts ng isang tao, sagot niya, hindi nag-abala na itago ang anuman mula kay Jendong. Alam niyang tumango si Jendong. Alam niya na ang Xuanling Pill ay hindi madaling gawing elixir. Kung ito ay posible upang mas produce ito at lumikha ng isang malaking bilang ng mga martial arts experts. Hindi na kailangan ng mga tao na magsanay, makakain na lang sila ng 2 table tasks para mag-level up, na nakakatipid ng maraming gulo. Gayunpaman, kung mas mahimalang ang Xuanling Pill, mas mahirap itong pinuhin. Sa ngayon, hindi pa nakakita si Jendong ng ganoong mahiwagang tableta. Kung makakagawa siya ng ganitong uri ng tableta, maaari siyang magbigay ng ilan kay Qing Shen at hindi na niya kailangang magsanay. Pagkatapos ng lahat, ang sakit ng paglilinang ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Lalong naging interesado si Jendong.
Kung kaya niyang pinuhin ang Xuanling Pil, marahil ay maaari niyang linangin ang isang malaking bilang ng mga martial arts masters. Ngumuso ang Alchemy King ng Jingzhou nang makita niya ang pagkamausisan ni Zhendong. Masasabi ko mula sa iyong mga mata na interesado ka sa Xuanling Pil na ito, tama ba? Pero huwag kang umasa. Kahit ako ay hindi pa nakakapag-practice pagkatapos ng 10 taon ng pagsubok. Kaya, huwag mo nang pangarapin iyon. Kabanata 253. Pagmamasid sa alchemy. Sa mata ng Alchemy King sa Jingzhou, nagde-daydream ang batang ito dito. Kung napakadaling magsanay ng alchemy, hindi sana siya gumugol ng 10 taon sa pagsasanay nito dito. Sa loob ng 10 taon na ito, pinag-aaralan niya ang paraan ng alchemy, ngunit nabigo pa rin. Sa sandaling ito, ang hari ng alchemy sa Jingzhou ay labis na nabigo. That's not necessarily true. Why not you refine a few simple elixirs first, let me see how alchemy is done, maybe I can have some insights and help you. Seryosong sabi ni Zhendong na may bahagyang ngiti. Ano, gusto mong makita kung paano pinuhin ang mga elixir, at pagkatapos ay tulungan mo ako. Nang marinig ito, mahinang umiling ang Alchemy King sa Jingzhou at direktang tumanggi, huwag kang mangarap ng gising. Kahit hayaan kitang panoorin ito ng 100 beses, 1,000 beses, hindi mo pa rin mapipino ang isang elixir. Matigas na sabi ng Alchemy King sa Jingzhou. Ako ay isang alchemy master, at hindi ako nakapagpino ng isang profound spirit pill sa loob ng 10 taon. Sa tingin mo ba, isang maliit na bata, mahahanap mo ba ang problema sa pamamagitan lamang ng panunood nito ng ilang beses? Sa tingin mo ba ay isang henyo na teenager ka? Bumantong hininga ang hari ng alchemy sa Jingzhou. Hindi man lang mapino ng Valley Master ng Dan Valley ang profound spirit pill na ito. Paano mo, isang mabahong bata mula sa makamundong mundo, posibleng pinuhin ito? Imposible. Umiling ang Alchemy King sa Jingzhou. Wala akong oras makipag-chat sa'yo dito. Inagaw niya ang alchemy diagram at tinungo ang madilim na kuweba. Kinailangan pa niyang pinuhin ang isa pang furnace ng elixir. Hindi siya pupunta hanggat hindi niya napino ang profound spirit pill. Matapos makapasok sa kuweba ang Alchemy King ng Jingzhou, sumunod si Zhendong na may makapal na balat. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay walang oras upang alagaan siya at nagsimulang kolektahin ang mga likas na kayamanan at mga materyales na kailangan para sa ikalawang batch ng elixir. Ang Alchemy King sa kuweba ng Jingzhou ay hindi masyadong malaki, at kumpara sa 1,000 square meter na kuweba ni Zhendong, ito ay mas mababa sa kalahati ng laki. Bukod dito, maraming bagay sa loob ang naging itim dahil sa kamakailang pagsabog na nagmistulang isang larangan ng digmaan pagkatapos ng digmaan. Sa gitna ng kuweba, may isang kaldero na mas matangkad sa tao. Ang kaldero ay isang maputlang lilang kulay at may 8 tainga sa itaas, na ginagawa itong kakaibang hitsura. Ang takip ng kaldero ay inukitan ng mga makakapal na totem, at may malaking lukob sa gitna, na mukhang napaka-texture. Ang material ng kaldero ay tila tanso, at maraming mga totem ng mga hayop ang nakaukit sa ibabaw, na ginagawa itong mukhang napakapanaginip. Ang kalderong ito ay iba sa mga nakikita sa mga nobela at drama sa TV. Mas mukhang totoo. Bukod dito, ang lugar sa ibaba ng kaldero ay napuno ng kahoy na panggatong, na umuusok na ng itim na kaldero. Ang pagsabog ngayon ay hindi nasira ang kaldero, na sapat na upang ipakita na ang kalidad ng kaldero ay napakahusay. Gayunpaman, sa kanang bahagi sa itaas ng kaldero, mayroong isang puwang na kasing laki ng kamao. Ang puwang na ito ay tila hindi sanhi ng pagsabog bagkus ay tila may kulang. Kakaiba talaga. Paanong magkakaroon ng gap sa ibabaw ng kaldero? Itinuro ni Zhendong ang puwang at nagtanong ng may pagtataka. Ang alchemist ng Jingzhou ay naghahanda ng mga bihirang materyales na kailangan para sa alchemy. Nang marinig ang mga salita ni Zhendong, binigyan niya ito ng masamang tingin. Masyado kang nagsasalita. Ang bakana sa ibabaw ng furnace ay ang furnace mouth. Nung natanggap ko itong furnace, kulang sa bibig. Pero hindi naman malaking problema. Bagamat masama ang ugali ng alchemist ng Jingzhou, matiyagang nagpaliwanag. Ang pogen ay nahahati sa kaldero, ang takip, ang bibig, at ang apuyan. Ang kaldero ay ang pangunahing katawan ng pogen, ang takip ay ginamit upang takpan ang pogen, ang bibig ay ginamit upang maglabas ng gas, at ang apuyan ay ginamit upang hawakan ang materyal na pinagmumulan ng apoy. Nakikinig sa paliwanag, bahagyang tumango si Zhendong. Lumalabas na maraming sikreto sa alchemy. Pagkatapos ng paliwanag, sinimulan ng alchemist ng Jingzhou ang proseso ng alchemy. Sinindihan niya ang apoy sa ilalim ng apuyan at mabilis na idinagdag ang mga halamang gamot at mga bihirang materyales sa pogen.
Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya upang itulak ang hurno, at ang alchemy tower ay nagbuga ng lila-asol na liwanag. Maliwanag na nagsimula na ang alchemy. Ang proseso ng alchemy ay napakakomplikado. Ang unang hakbang ay ang paghahanap ng iba't ibang bihirang materyales na kailangan para sa alchemy. Matapos makolekta ang mga materyales, kailangan nilang matuno at pino. Pagkatapos, ang mga purified na materyales ay idinagdag sa Pogen, at ginamit ng alchemist ang kanilang panloob na enerhiya at ang mga apoy sa Pogen upang pinuhin ang gamot. Ang hakbang sa pagtunaw at pagpino ay napakahalaga para sa alchemy. Kung mas mahusay ang mga materyales ay natunaw at pino, mas mataas ang grado ng gamot. Sa kabaligtaran, kung ang mga materyales ay hindi ginamit ng maayos, o kung ang apoy at panloob na enerhiya ay hindi maayos na pinag-ugnay, ito ay makakaapekto sa grado ng gamot. Kung may mga pagkakamali o pagkakamali sa proseso ng alchemy, maaari itong magresulta sa isang pagsabog o nabigong pagtatangka. Hindi inaasahan ni Jendong kung gaano kakomplikado ang proseso ng alchemy, ang pakikinig lamang sa mga hakbang ay sumasakit ang kanyang ulo. Ang alchemy ay nangangailangan din ng oras, hindi ito tulad ng pagluluto kung saan maaari mo lamang itapon ang mga sangkap at iprito sa isang kawali. Nangangailangan ito ng patuloy na paghahatid ng panloob na enerhiya at patuloy na pagpino ng gamot. Ang laki ng apoy ay mahalaga din. Kung masyadong malaki ang apoy, madali nitong sirain ang gamot kung hindi makontrol ng maayos. Ang ilang mga materyales ay hindi sapat na nadalisay at agad na masusunog ng mataas na temperatura sa hurno. Kung ang apoy ay masyadong maliit, ang pinong gamot ay hindi sapat na dalisay upang makamit ang ninanais na epekto. Pagkatapos ng pagpino, ang susunod na hakbang ay ang pag-fuse at condense, na siyang pinakamahirap na bahagi ng alchemy. Ang pagsasanib at paghalay ay aktwal na parehong konsepto, na kung saan ay upang patuloy na i-condense ang mga pinong materyales sa embryonic na anyo ng gamot gamit ang mataas na temperatura na pagsusubo. Ang hakbang na ito ay tila simple, ngunit ito rin ang pinakamadaling bahagi ng alchemy na magkamali. Nangangailangan ito ng malakas na kontrol at karunungan sa apoy, kung hindi ay maaaring mangyari ang mga aksidente sa alchemy tulad ng pagsabog o nawasak na gamot. Pinanood ni Jendong ang Alchemy King ng Jingzhou habang pinipino niya ang gamot, at pinananatiling abala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy na pag-ikot sa kanyang Chenkun Ring upang makita kung mayroong anumang mga alchemy technique. Sa kanyang pagtataka, mayroon talagang basic alchemy technique sa Chenkun Ring. Agad na kinuha ni Jendong ang basic alchemy technique at sinimulan itong i-flip ito. Matapos ang isang mabilis na sulyap, nalaman niya na ang paglalarawan sa pangunahing pamamaraan ng alchemy ay halos magkapareho sa inilarawan ng hari ng alchemy sa Jingzhou. Mukhang may sapat na kaalaman ng hari ng alchemy sa Jingzhou. Sa sandaling ito, natapos na ng Alchemy King sa Jingzhou ang proseso ng purification, at ang lahat ng mga materyales ay patuloy na umiikot sa alchemy furnace. Tumutulo na ang pawis sa kanyang mukha, pahiwatig na nahihirapan na siyang makasabay sa proseso. Kabanata 254. May problema sa paraan ng alchemy. Ang susunod na hakbang ngayon ay mag-fuse at mag-condense. Ang alchemy furnace ay humuhuni ng malakas, at ang lahat ng mga materyales ay patuloy na iniikot sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Sa pagbubukas sa itaas, nakikita ni Jendong ang estado sa loob. Ang mga kayamanan ng henyo ay naging likido at patuloy na nagsasama. Makalipas ang 10 minuto, ang tableta ay naging kasing laki ng basketball. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang tumango si Jendong. Hindi nakakagulat na ang Alchemy King na ito mula sa Jingzhou ay talagang may ilang mga kasanayan. Ang ganitong uri ng kontrol sa tableta ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Nangangailangan ito ng napakalakas na kontrol sa pag-iisip. Kung mahina ang espiritual na lakapangyarihan ng isang tao, hindi nila mapadalisay ang mga table tasks. Makikita na ang Alchemy King mula sa Jingzhou ay isang napakaraming alchemist. Sa oras na ito, may ilang likido na may iba't ibang kulay na lumulutang sa alchemy furnace. Ang mga likidong ito ay nakondensed sa isang basketball-sized na tableta at mabilis na bumangga sa furnace. Palakas ng palakas ang tunog ng banggaan. Naging hindi matatag din ang alchemy furnace. Sa sandaling ito, ang Alchemy King mula sa Jingzhou ay pawis na pawis sa kanyang noo. Nang makita kung ano ang nangyayari sa Pogen, siya ay nawawala na ng katinoan. Pumutok na naman ba? Nang makita ang eksenang ito, hindi man lang inisip ni Jendong ang tungkol dito at tumakbo palabas ng kuweba. Sa sandaling tumakbo siya palabas, nagkaroon ng malakas na putok, at ang Alchemy King mula sa Jingzhou ay direktang pumutok, ang kanyang buong katawan ay nangitim sa pagsabog. Siya ay mukhang labis na nahihiya, at ang kanyang buhok ay tila nasunog. Hay nako! Nabigo na naman!
Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nakahiga sa lupa, mukhang napaka-miserable at nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Saan ako nagkamali? Sa sandaling ito, ang Alchemy King ng Jingzhou ay medyo nabigla. Siya mismo ay hindi alam kung saan ang problema. Matapos marinig ang pagsabog, sumugod ang mga bantay ng Incinerating Abyss Flower Valley. Matapos makita ang sitwasyon, nasanay na sila. Alchemy King ng Jingzhou, kailangan mong gamitin ang tokwa na ito sa loob ng 1 taon, ngunit huwag mong pasabugan. Marami kang nasira na kuweba sa nakalipas na 10 taon, kaya mag-ingat ka sa susunod. Hindi sinasadya ng mga gwardya na sisihin siya at nagsalita lang ng ilang salita bago mabilis na umalis. Makikita na ang mga bantay ng Incinerating Abyss Flower Valley ay may napakataas na antas ng edukasyon. Pagkaalis ng mga gwardya, ang Alchemy King ng Jingzhou ay bumangon sa napakahiyang paraan at naghanda upang ipagpatuloy ang alchemy. Sa sandaling ito, pinigilan siya ni Zhendong. Sinasabi ko sa iyo, Alchemy King, sa tingin ko ay may mali sa iyong alchemy. Seryosong sabi ni Zhendong. Sa puntong ito, nasuri na niya ang lahat ng mga pangunahing pamamaraan ng alchemy at iba pang mga punto ng kaalaman, at naramdaman niyang may problema sa alchemy ng Alchemy King ng Jingzhou. What? Something wrong with my alchemy. How is that possible? I am an alchemist, there can't be any problems. Paulit-ulit na umiling ang Alchemy King ng Jingzhou. Siya ang sikat na Alchemy King ng Jingzhou, kahit na ang master ng Dan Valley ay kailangang magpakita sa kanya ng paggalang. Masasabing siya ang pinakamahusay na alchemist sa buong Jingzhou. Kaya, ang kanyang pamamaraan ng alchemy ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga problema, sabi ng Alchemy King ng Jingzhou, na nanunuya at hindi naniniwala sa sinabi ni Zhendong. You better leave now. Huwag mo akong istorbohin habang nag-alchemize ako. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay naiinip at nagsimulang magbigay ng ultimatum kay Zhendong. Hindi talaga kita inistorbo habang nag-alchemize ka. Totoo lahat ng sinabi ko. Malaki ang problema ng alchemy mo. Kapag hindi sumabog, himala. Bahagyang umiling si Zhendong at walang pakialam kung pumayag ang Alchemy King ng Jingzhou o hindi. Nagpatuloy siya, una sa lahat, nawawala ang nozzle ng iyong alchemy furnace, at alam mo ito. Malaki ang epekto nito sa alchemy. Pagkatapos magsalita si Zhendong, tumahimik ang Alchemy King ng Jingzhou. Hindi niya pinabulaanan ang puntong ito dahil totoo ang sinabi ni Zhendong. Ang kakulangan ng nozzle sa alchemy furnace ay talagang isang nakamamatay na depekto. Gayunpaman, matagumpay na na-alchemy ng Alchemy King ng Jingzhou ang maraming elixir ng walang nozzle. Alam niya na posible pa ring mag-alchemize kung wala ito. Nang makitang tumahimik ang Alchemy King ng Jingzhou, napangiti si Zhendong, alam na dumating na ang kanyang pagkakataon. Una sa lahat, ang iyong alchemy furnace ay isang unqualified na produkto. Pangalawa, ang apoy sa ilalim ng iyong furnace ay hindi sapat. Ang temperatura ay hindi sapat na mataas. Itinuro ni Zhendong ang kahoy na panggatong sa ilalim ng alchemy furnace. Ang mga panggatong na ito ay ginawa mula sa isang uri ng bulok na kahoy na matatagpuan sa bundok. Nang marinig ang mga salita ni Zhendong, muling tumango ang Alchemy King ng Jingzhou. Hindi mali ang sinabi niya. Ang panggatong na ginamit para sa alchemy ay talagang hindi sapat na init. Hindi siya nakipagtalo sa puntong ito. Alam niya ang lahat ng pagkakamali at pagkukulang na ito, ngunit hindi ito mababago sa ngayon. Ang Furnace Abyss Flower Valley ay mayroon lamang itong mga bagay na natitira, at ang mga ito ay napakahirap ng mahanap. Meron pa ba? Ang Alchemist King ng Jingzhou ay tumingin kay Zhendong at naramdaman na ang batang ito ay may kakaiba sa kanya. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi mahanap ang mga problema sa alchemy. Ang taong ito ay hindi simple. Oo nga. Ang problema ay nasa alchemy technique na ginagamit mo. Walang itinago si Zhendong at direktang nagpahayag ng kanyang opinyon. May problema ang alchemy technique. Paano yun posible? Ginagamit ko ang technique na ito para pinuhin ang alchemy sa buong buhay ko. Paanong nagkaroon ng problema? Ang Alchemist King ng Jingzhou ay umiling at hindi sumang-ayon sa puntong ito. Napino niya ang libu-libong mga bala gamit ang discarding ito at walang anumang problema. Kung hindi siya magiging isang natatanging alchemist. Kaya niyang tumira sa Furnace Abyss Flower Valley ng buo dahil sa kanyang napakahusay na kasanayan sa alchemy, na nagbigay sa kanya ng pagpapahalaga sa lambak. Sa makatuwid, ang kanyang alchemy technique ay walang problema. Pagkatapos pakinggan ito, bahagyang umiling si Zhendong at ibinato ang basic alchemy technique. Ito ang alchemy technique ko, tingnan mo. Kinuha ng Alchemist King ng Jingzhou ang basic alchemy technique na may malaking pagdududa at sinimulan itong basahin. Ngunit nang magsimula na siyang magbasa, hindi na siya tumigil.
Ang aklat na ito, ang Basic Alchemy, ay naglalaman ng napakaraming kaalaman sa alchemy na nagpasindak sa Alchemy King ng Jingzhou habang patuloy siyang nagbabasa. Ano ba? Pambihira ang librong ito. Labis na nagulat ang Alchemy King ng Jingzhou. Napakaraming kaalaman sa alchemy sa aklat na ito na hindi niya alam. Para siyang nakatuklas ng isang bagong kontinente, galit na binabalikan ang mga pahina. Ang kaalaman sa alchemy na naitala sa aklat na ito ay lubos na lumampas sa dati niyang pagkaunawa. Hindi niya akalain na ang librong ito ay magiging napakahimala. Napagtanto ng Alchemy King ng Jingzhou na marami sa kanyang kaalaman sa alchemy ay hindi tama. No wonder madalas sumabog ang kanyang alchemy, mali pala ang kanyang alchemy techniques at mantras. Sa sandaling ito, ang mga mata ng Alchemy King ng Jingzhou kay Zhendong ay hindi na pareho. Bumantong hininga siya at sinabing, "Binata, pasensya na. Masyado akong mayabang." Kabanata 255. May problema sa alchemy furnace. Hindi inaasahan ng Alchemy King ng Jingzhou na ang hindi kapansin-pansing lalaki sa kanyang harapan ay magkakaroon ng ganoong advanced na alchemy techniques. Ang impormasyon tungkol sa alchemy sa aklat na ito ay pinunan ng mga gaps at blind spots sa kanyang kaalaman. Hindi nagtagal, itinuring ng Alchemy King ng Jingzhou ang basic alchemy technique na ito bilang isang sagradong bagay. Kasabay nito, ang kanyang saloobin kay Zhendong ay sumailalim sa 180 degree na pagliko. Hindi niya akalain na ang hindi kapansin-pansing lalaki sa kanyang harapan ay magkakaroon din ng napakahusay na mga lihim ng alchemy. I'm sorry, little brother. Masyado akong mayabang, ang Alchemy King ng Jingzhou ay nakaramdam ng matinding pagkagilty sa dati niyang pagkakamali at agad na humingi ng tawad kay Zhendong. Nang marinig ang paghingi ng tawad, bahagyang ngumiti si Zhendong at sinabi sa malumanay na tono, "Pareho tayong nakatira sa iisang bundok kaya hindi na kailangang maging magalang." Sa kanyang magiliw na tono at angkop na mga salita, hindi sinasadyang nilapit silang dalawa. Sariwa ang hangin at maliwanag na sumisikat ang araw sa katimugang bundok. Nang marinig ng Alchemy King ng Jingzhou ang mga salita ni Zhendong, bahagya siyang tumango at humagalpak ng tawa. "Little brother, tama ka. I like your personality." Tuwang-tuwa siya at hindi niya napigilan ang kanyang kaligayahan. Ang alchemy technique na ito ang pinakakulang sa Alchemy King ng Jingzhou. Ngayong mayroon na siya ng basic na alchemy technique na ito, maaari niyang pagbutihin ang sarili niyang mga diskarte sa alchemy. Nang makita kung gaano nagustuhan ng Alchemy King ng Jingzhou ang basic alchemy technique na ito, nagpa siya si Zhendong na ibigay ito sa kanya bilang pabor. "Dahil gusto mo ang alchemy technique na ito, ibibigay ko ito sa iyo." Kanina lang, kabisado na ni Zhendong ang alchemy technique na nakasulat sa papel. Mula nang malaman niya ang 5 elements technique, may kakayahan na siyang maalala ang lahat ng nakita niya. Nang marinig ito ng Alchemy King ng Jingzhou, tuwang-tuwa siya. Umikot siya sa pwesto na parang bata, na tuwang-tuwa na ikinakaway ang kanyang mga kamay habang hawak ang basic alchemy technique. "Salamat, kuya. Salamat, kuya." Sa ilang sandali, itinuring ng Alchemy King ng Jingzhou si Zhendong bilang isang maladyos na figure. "Nga pala, paano kita haharapin?" "Zhendong Ye. Zhendong Ye." Nang marinig ang pangalang ito, bahagyang kumunot ang noo ng Alchemy King ng Jingzhou, pagkatapos ay nagtanong, "Ikaw ay mula sa pamilyang Ye?" Ang kanyang mga mata ay puno ng maraming pagdududa. "Oo, isa sa 8 sinaunang martial na pamilya ng Jingzhou, ang pamilyang Ye." Hindi itinago ni Zhendong ang kanyang pagkakakilanlan at nagpakilala. "Ang pamilyang Ye. Paano sila magkakaroon ng ganoong kagandang bagay?" Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nahirapang paniwalaan. Sa kanyang opinyon, ang 8 sinaunang martial na pamilya ng Jingzhou ay walang gaanong background kumpara sa Medicine Valley at Pill Valley. Hindi pa banggitin ang paghahambing sa kanila sa mga nakatagong pamilya, malayo sila sa huli, kung ihahambing sa mga puwersa tulad ng Medicine Valley at Pill Valley. "Nagkataon lang na nakuha ko ito." Bahagyang ngumiti si Zhendong at nag-imbento ng dahilan para makuha ang basic alchemy technique na ito. Natural na hindi niya sasabihin sa Alchemy King ng Jingzhou na ang teknik na ito ay nagmula sa Chen Kun Ring. Walang sino man sa Medicine Valley ang nakakaalam tungkol dito. Sa totoo lang, nakuha ni Zhendong ang Chen Kun Ring na ito nang nagkataon lamang. Hindi man lang niya sinabi sa mga tao sa Medicine Valley ang totoo. Wala silang ideya na napakaraming sikretong pamamaraan at manual ng advanced o mas mataas na antas sa loob ng Chen Kun Ring. Napagtanto ni Zhendong mismo ang tunay na halaga ng singsing sa kalaunan. Matapos marinig ang paliwanag ni Zhendong, bahagyang tumango ang Alchemy King ng Jingzhou. Naunawaan niya na ang isang maliit na pamilyang Ye ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong mahalagang bagay.
Ngayong nakuha na niya ang mga pangunahing pamamaraan ng alchemy, agad siyang umupo at nagsimulang mag-aral ng sining ng alchemy ng walang kapaguran. Sa sandaling ito, pumunta si Jendong sa gilid ng alchemy furnace. Pagkatapos ng ilang pagsabog, ang Pogen ay nagkaroon ng maraming bitik. Gayunpaman, ang kalidad ng Pogen ay napakahusay pa rin. Hindi pa ito ganap na nawasak ng mga pagsabog. Sa makatuwid, ang isang mahusay na hurno ay mas maaasahan para sa pagpino ng mga table tasks. Hinawakan ni Jendong ang puwang at bahagyang tumango. Mukhang ang kabiguan ng alchemy ay malapit na nauugnay sa kakulangan ng bibig ng Pogen. Naniniwala siya na ang isang Pogen na walang bibig ay hindi kumpleto. Sa makatuwid, hindi napino ng Alchemy King ng Jingzhou ang Xuanling Pill, at ang kakulangan ng bibig ng furnace ay isang pangunahing kadahilanan. Bilang karagdagan, ang kalidad ng tableta ay napakahalaga din para sa pagpino ng tableta. Mabilis na natuklasan ni Jendong ang maraming kapintasan sa alchemy. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Jendong, biglang napagtanto ng Alchemy King ng Jingzhou, hindi nakakagulat na hindi magiging matagumpay ang alchemy, maraming maling akala. Binubuod ang mga pananaw ni Jendong at ang kaalaman sa pangunahing alchemy, ang Alchemy King ng Jingzhou ay nadama na isang baguhan sa sining ng alchemy. Ako, ang Alchemy King ng Jingzhou, akala ko naabot ko na ang rurok ng alchemy, ngunit ngayon napagtanto ko na ako ay isang baguhan lamang kumpara sa kaalaman ng pangunahing alchemy. Kung ikukumpara sa mga pamamaraan ng alchemy sa Valley of Dan, iniisip niya noon na ang mga ito ay mahina at mas mababa kaysa sa kanyang sariling mga diskarte sa alchemy. Ngunit ngayon, kumpara sa pangunahing aklat ng alchemy na ito, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay kaawa-awang mahina. Tunay na, palaging may mga taong mas mahusay kaysa sa sarili, at ngayon, ang mga mata ng Alchemy King ng Jingzhou ay ganap na nabuksan. Ngayon, ang Alchemy King ng Jingzhou ay nagbago rin ng kanyang saloobin kay Jendong. Ang hindi pagkakaroon ng furnace mouth ay talagang isang malaking problema. Nakita rin ng Alchemy King ng Jingzhou ang paglalarawan ng bibig ng furnace sa Basic Alchemy Book. Ang bibig ng furnace na ito ay gumaganap ng isang papel sa pressure at pressure relief. Kung wala ito, ang presyon sa loob ng hurno ay tataas o bababa, na may malaking epekto sa alchemy. Ngunit ang alchemy furnace na ito ay hindi kailanman nagkaroon ng furnace mouth, at ito ay nasira na. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay umiling at bumantong hininga. Kung walang alchemy furnace, hindi siya makakagawa. Sa sandaling ito, medyo nanlumo ang Alchemy King ng Jingzhou. Oh, tama. Ang Dan Valley ay may alchemy furnace. Bakit hindi ako humiram? Nagliwanag ang mga mata ng Alchemy King ng Jingzhou habang nag-iisip ng magandang ideya. Sa aming karanasan sa mundo ng alchemy, hindi dapat mahirap makakuha ng Pogen. Dahil doon, agad na nagpaalam ang Alchemy King ng Jingzhou kay Jendong at naghanda na umalis sa Burning Abyss Flower Valley upang hiramin ang alchemy furnace mula sa Dan Valley. Hindi siya pinigilan ni Jendong at, pagkatapos gumala-gala ng ilang sandali, bumalik sa kanyang sariling kuweba. Sa puntong ito, maingat niyang sinuri ang Chen Kun Ring upang makita kung mayroong anumang mga diskarte sa paglilinang ng katawan na maaari niyang matutunan sa maikling panahon. Makalipas ang kalahating oras, isang cultivation technique na tinatawag na spiritual energy bomb ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang spiritual energy bomb ay nagtitipon ng espiritual na enerhiya mula sa loob ng katawan, ay condensed ito sa palad ng kamay, at bumubuo ng isang bomba na maaaring ilabas kaagad na may napakalaking kapangyarihan. Kabanata 256. Nabigo na naman. Bomba ng espiritual na enerhiya. Agad na naisip ni Jendong na ang spiritual energy bomb na ito ay katulad noong pinalapot niya ang kanyang panloob na lakas at agad itong pinakawalan noon. Ang pagkakaiba lamang ay ang panloob na lakas at espiritual na enerhiya ay hindi pareho. Nagsanay siya ng panloob na lakas, hindi espiritual na enerhiya. Ang spiritual energy bomb technique na ito ay nangangailangan ng espiritual na enerhiya, na hinihigop mula sa pagitan ng langit at lupa. Ang espiritual na enerhiyang ito ay sumisipsip ng asensya ng araw, buwan, at mga bituin, na ginagawa itong 100 beses na mas malakas kaysa sa panloob na lakas. Ang paggamit ng espiritual na enerhiya ay katulad ng sa panloob na lakas, maliban na ang isa ay sumisipsip ng panloob na lakas, habang ang isa ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Ngayon ay mayroon na akong mga espiritual na bato sa aking kamay. Kung sisipsipin ko ang espiritual na enerhiya mula sa mga bato sa aking katawan para sa paglilinang, ang aking panloob na lakas ba ay mababago sa espiritual na enerhiya? Naisip ni Jendong na ang ideyang ito ay magagawa. Agad niyang inilabas ang espiritual na bato at ginamit ang 5 elements technique para ay absorb ang espiritual na enerhiya mula sa bato papunta sa kanyang katawan.
Pagkatapos noon, ginamit niya ang Five Elements Technique upang tipunin ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian, na patuloy na nagpapalakas sa kanyang mga meridian sa proseso. Talagang gumagana. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa si Jendong. Hindi niya naisip na ang panloob na lakas at espiritual na enerhiya ay maaaring palitan. Ang espiritual na enerhiya ay mas dalisay at mas malakas kaysa sa panloob na lakas. Si Jendong ay dati nang sumipsip ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, ngunit hindi niya naisip na palitan ang kanyang panloob na lakas ng espiritual na enerhiya. Sa makatuwid, ang diskarte ni Jendong sa pagkakataong ito ay isang matapang na pagtatangka. Kung ang kanyang katawan ay mapupuno ng espiritual na enerhiya sa hinaharap, ang kanyang antas ay natural na mapapabuti ng mabilis. Sa sandaling ito, isang tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na enerhiya ang mabilis na dumaloy mula sa espiritual na bato papunta sa kanyang katawan. Habang ang kanyang panloob na lakas ay unti-unting nababawasan, ang espiritual na enerhiya ay unti-unting tumaas. Nagsimulang mamuo ang ambon sa paligid ng katawan ni Jendong. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay hindi nawawala sa manipis na hangin, ngunit unti-unting natutunaw ng espiritual na enerhiya. Naramdaman ni Jendong ang isang hindi pa naganap na pagtaas ng sigla at ang kanyang buong pagkatao ay sumailalim sa isang iglap na pagbabago. Nag-iba din ang aura niya. Effective naman. Si Jendong ay labis na natuwa at nagsimulang desperadong sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa espiritual na bato. Dahil ang bato ay inilaan para sa paglilinang, direktang hinihigop niya ang espiritual na enerhiya mula dito sa kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya ay natipon sa kanyang dantian at unti-unting napalitan ng isang maliit na bola. Ang bola ay isang maputlang kulay na ginto at lumaki habang mas maraming espiritual na enerhiya ang nasisipsip. Kasabay nito, naramdaman niya ang mabilis na pagtaas ng kanyang lakas. Hindi niya alam kung gaano ito nadagdagan, ngunit alam niyang tiyak na doble pa ito kaysa dati. Ang Five Elements Technique ay talagang kamangha-mangha, dahil maaari itong magsagawa ng iba't ibang uri ng pagsasanib sa napakahimala na paraan. Pakiramdam niya ay napuno na ng espiritual na enerhiya ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang kulay ng espiritual na bato sa kanyang kamay ay lalong lumalabo at madilim, na nagpapahiwatig na walang gaanong espiritual na enerhiya ang natitira sa loob. Hindi sapat ang mga espiritual na bato. Bahagyang bumantong hininga si Jendong. Alam niya na kung gusto niyang ipagpatuloy ang pag-upgrade ng kanyang lakas gamit ang espiritual na enerhiya, kailangan niyang makahanap ng mas maraming espiritual na bato. Mukhang kailangan kong makahanap ng espiritual na minahan sa Kunshan Secret Realm. Nadama ni Jendong na kung makakahanap siya ng espiritual na minahan, tiyak na aabot sa kisame ang kanyang lakas. Espiritual na mineral, kailangan kong makahanap ng espiritual na mineral. 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata habang si Jendong ay nagpatuloy sa kanyang paglilinang ng walang pahinga. Ang espiritual na bato sa kanyang kamay ay ganap na nagbago sa isang itim na bukol ng karbon, na walang anumang halaga. Kung mayroon siyang sapat na espiritual na mga bato, nadama ni Jendong na maaari niyang direktang linangin ang antas ng isang Grandmaster. Mga espiritual na bato. Kung wala ang mga ito, ang lahat ay isang pantasya lamang. Napabuntong hininga si Jendong at tumayo, nilisan ang sarili niyang kuweba. Diretso siyang pumunta sa kuweba ng Alchemy King ng Jingzhou at nalaman na bumalik nga ang lalaki, na may dalang bagong bronze alchemy furnace. Nang makitang pumasok si Jendong, napakasaya ng Alchemy King ng Jingzhou. Kuya Ye, nandito ka na. Halika at tingnan mo ang aking bagong alchemy furnace. Kakakuha ko lang nito sa Dan Valley. Isang bronze alchemy furnace. Bahagyang tumango si Jendong matapos itong makita. Ang bronze alchemy furnace na ito ay mas mataas kaysa sa nauna. Ang katawan ng Pogen ay tanso ang kulay, na may 13 gintong dragon na umaaligid sa itaas nito at 13 nakatutuwang totem sa ibaba. Kung titignan ito ay napakakahanga-hanga. Sa ilalim ng alchemy furnace, maaaring gumamit ng apoy o panloob na puwersa upang itulak ito. Ang bagay na ito ay talagang isang high-end na produkto. Nakuha ko ito mula sa Dan Valley. Pagpunta ko doon, ang mga matatanda doon ay lubos na gumagalang sa akin. Nang humingi ako sa kanila ng isang alchemy furnace, hindi sila tumutol ngunit sa halip ay tinulungan akong makahanap ng isang napakahusay. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay labis na nasiyahan sa kanyang sarili. Sa kanyang pananaw, ang mga tao ng Dan Valley ay nakapagbigay sa kanya ng alchemy furnace at mainit na tinanggap siya, lahat dahil sa kanyang reputasyon bilang Alchemy King ng Jingzhou. Nang makita kung gaano ka-proud ang Alchemy King ng Jingzhou, bahagyang tumango si Jendong. Ngayong mayroon na tayong mga materyales para sa alchemy, bakit hindi mo subukan muli? Binalak ni Jendong na panoorin ang proseso ng Alchemy King ng Jingzhou.
Okay. Tuwang-tuwa ang Alchemy King ng Jingzhou nang marinig ito. Kaya nagpasya siyang subukan muli. Sa pagkakataong ito, ang Alchemy King ng Jingzhou ay mas seryoso pa kaysa dati. Inilagay muna niya ang lahat ng mga materyales na kailangan para sa Xuanling Pill sa Alchemy Furnace. Ang unang hakbang ay upang matuno at pinuhin ang mga materyales na ito. Pagkatapos ng pagtunaw at pagpino, ang pangalawang hakbang ay ang pag-fuse at pag-condense. Napakahalaga rin ng hakbang na ito. Kung hindi ginawa ng maayos, malaki ang posibilidad ng pagsabog o masunog pa ang buong lugar. Ang proseso ng alchemy na ito ay naging mas maayos kaysa dati. Sa isang bagong alchemy furnace, naging mas madali ang alchemy. Bukod dito, sa proseso ng pag-condensate ng pill, naramdaman na ng Alchemy King ng Jingzhou na ang oras na ito ay napaka-smooth, at maaaring talagang magawa niya itong Xuanling Pill. Kapag nakapag-produce na siya ng Xuanling Pill, tiyak na magagawa niya itong mass produce para sa mga eksperto. Tuwang-tuwa ang Alchemy King ng Jingzhou sa naisip, ngunit sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang Bronze Alchemy Furnace. Ang sitwasyon ay katulad ng nakaraang pagsabog ng Alchemy Furnace. Nang makita ang sitwasyong ito, bahagyang kumunat ang noo ng Alchemy King ng Jingzhou. Paano ito mangyayari muli? Napalitan ko na ang kanyang alchemy equipment, at sa pagkakataong ito ay may nozzle na ang furnace. Bukod dito, binago niya ang kanyang paraan ng alchemy pagkatapos na mag-abayan ng pangunahing alchemy. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naulit ang dating problema. Ang problemang ito ay dumating ng mas huli kaysa sa dati, na nagpapahiwatig na ang Pogon ay gumaganap ng isang tiyak na papel sa ilang lawak. Ngunit naantala lamang ito ng kalahating oras. Hindi maganda. Takbo. Agad na pinaalalahanan ng Alchemy King ng Jingzhou si Zhendong na tumakbo nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon. Sa oras na ito, walang bakas ni Zhendong sa kuweba. Napansin na niya na may mali at tumakas sa kuweba sa unang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo rin ang Alchemy King ng Jingzhou patungo sa labas ng kuweba. Sa sumunod na sandali, may isa pang pagsabog sa loob ng kuweba. Kabanata 257. Ang mahiwagang kalaliman. At sa pagkakataong ito, ang pagsabog ay mas malakas kaysa dati. Bang! Ang napakalaking epekto ay nagpalipad sa Alchemy King ng Jingzhou. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay itinapon sa labas ng isang malaking shockwave. Siya ay nasa napakalungkot na kalagayan, lumilipad sa hangin at gumawa ng maraming paggalaw bago bumagsak sa bukas na lupa sa labas ng kuweba. Nasa tabi niya si Zhendong sa oras na ito. Hahaha, sabi ko Alchemy King, paano ka na naman nabigo this time? Tumawa si Zhendong at sinabi. Mapahamak ito. Matapos marinig ang mga salita ni Zhendong, bahagyang umiling ang Alchemy King. Failed again. What went wrong this time? Gumagamit siya ng mga pangunahing pamamaraan ng alchemy upang pinuhin ang elixir. Ayon sa pamamaraang ito, hindi dapat magkaroon ng mga pagkakamali. Ngunit sa hindi inaasahan, may mga problema pa rin. Ano ang nangyayari? Nang makita ang Alchemy King ng Jingzhou na nakatingin sa kanya na may nagtatakang ekspresyon, ngumiti si Zhendong. Ngayon lang, nung nag-refine ako ng elixir, may nakita akong ibang problema. Ibang problema. Agad naging alerto ang Alchemy King ng Jingzhou. Anong problema? Hindi direktang nagsalita si Zhendong, ngunit naglakad siya papunta sa mausok na kuweba. Sa loob ng kuweba, buo ang Bronze Alchemy Furnace at nagbubuga ng itim na usok. Matapos matangay ang takip ng hurno at bumagsak sa lupa, kinuha ito ni Zhendong at inilagay muli sa hurno. Pagkatapos, itinuro niya ang pinagmumulan ng apoy sa ibaba ng alchemy furnace at sinabing, ang problema ay nasa pinagmumulan pa rin ng apoy na ito. Pinagmasdan ng mabuti ni Zhendong ang buong proseso at tila walang problema sa alchemy furnace na ginamit ng alchemist mula sa Jingzhou. Sa makatuwid, ang isyu ay dapat na nakasalalay sa pinagmulan ng apoy na ginamit para sa alchemy. May problema ba sa pinagmulan ng apoy? Bahagyang natigilan ng alchemist mula sa Jingzhou nang marinig ito. Maaari ba talagang problema sa pinagmulan ng apoy? Marahan siyang bumantong hininga, alam na kung talagang problema ito sa pinagmulan ng apoy, medyo magiging magulo ang mga bagay-bagay. Bilang isang alchemist, ang isang tao ay dapat magpaliit ng apoy ng daan sa loob ng kanilang katawan. Ang apoy na ito ng daan ay nagmamay-ari ng mga advanced na alchemist, bulong niya sa sarili. Ayon sa antas ng alchemist, maaari lamang akong ituring na isang junior alchemist sa kasalukuyan. Ang pinagmumulan ng apoy na ginagamit ko ay nag-aapoy pa rin sa labas at hindi pa ako natutong gumamit ng apoy ng dan. Ang alchemist mula sa Jingzhou ay walang itinatago at ipinaliwanag ang lahat ng kanyang nalalaman.
Bilang isang alchemist, ang isa ay dapat magkaroon ng sarili nilang Danfire, na isang uri ng apoy na pinagmumulan mula sa langit at lupa na ipinapasok sa katawan ng isang tao sa pamamagitan ng alchemy. Ito ay bumubuo ng isang puwang sa loob ng katawan ng isang tao na maaaring mag-imbak ng apoy ng Dan, na kilala bilang Fire Palace, na matatagpuan din sa loob ng Dantian. Bagamat alam ng alchemist mula sa Jingzhou kung paano buksan ang Fire Palace, hindi pa siya nakakahanap ng paraan upang palakasin ang apoy ng Dan. Napakahalaga ng Danfire. Mayroong mahigit 10,000 alchemist sa buong Dan Valley, ngunit wala pang 100 ang nagtataglay ng Danfire. Kahit na ang Alchemy King ng Jingzhou ay maaari ding gumawa ng malaking halaga ng elixir, umasa siya sa mga panlabas na pinagmumulan ng apoy. Kung ikukumpara sa mga alchemist na nagtataglay ng elixir fire, mas mababa pa rin siya. Gayunpaman, mayroon siyang sariling kalamangan na makahanap ng ilang kahoy sa pagitan ng langit at lupa bilang pinagmumulan ng apoy. Sa isang tiyak na lawak, maaari rin itong makabawi sa kakulangan ng elixir fire. Pagkatapos magsalita ng Alchemy King ng Jingzhou, bahagyang tumango si Zhendong. Nakita rin niya ang kahalagahan ng elixir fire sa isang alchemist sa basic alchemy. Mukhang kung gusto mong pinuhin ang Xuanling Pill, dapat mayroon ka talagang elixir fire. Matapos matutunan ng pangunahing alchemy, ang Alchemy King ng Jingzhou ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa alchemy. Ang apoy ng elixir ay napakahalaga sa isang alchemist. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang makakuha ng elixir apoy. Sa katunayan, maraming uri ng elixir fire sa Fenyuan Flower Valley, ngunit talagang mahirap makuha ang mga ito. Inihayag ng Alchemy King ng Jingzhou ang balitang ito. May elixir fire sa Fenyuan Flower Valley. Bahagyang natigilan si Zhendong. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip. Kung talagang may elixir fire sa Fenyuan Flower Valley, hindi ba ito makakapagligtas sa kanila ng maraming problema? Inaasahan din ni Zhendong na magkaroon ng elixir fire dahil maaari niyang pinuhin ang Xuanling Pill. Hanggat matagumpay na napino ang Xuanling Pill, maibibigay niya ito kay Qing Shanshen at sa iba pa para inumin. Ito ay lubos na makakabawas sa kanilang oras ng paglilinang. Dahil may elixir fire sa Fenyuan Flower Valley, bakit hindi mo ito kinuha ng mas maaga? Bahagyang natigilan si Zhendong. Napagtanto na niya na ang pagkuha nitong Danfire ay hindi magiging madali. Nang marinig ito, ang Alchemy King ng Jingzhou ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga at dahan-daang nagsabi, Brother Ye, hindi mo alam kung bakit ang lugar na ito ay tinatawag na Burning Abyss Flower Valley, di ba? Ito ay dahil, bukod sa Flower Valley, mayroon ding isang napaka-nakakatakot na lugar na tinatawag na Burning Abyss. Nasusunog na kalaliman. Biglang naintindihan ni Zhendong. Ito ay talagang isang lambak ng bulaklak, kaya dapat mayroong isang lugar na tinatawag na Burning Abyss. Dito nagmula ang pangalang Burning Abyss Flower Valley. Ang ibig sabihin ng burning, ay pagsunog gamit ang malaking apoy. Kaya maraming uri ng Danfire doon. Maikling inilarawan ng Alchemy King ng Jingzhou ang Burning Abyss. Ang Burning Abyss ay isang napakadelikadong lugar sa Burning Abyss Flower Valley. Bakit ganon? Dahil ang Burning Abyss ay puno ng iba't ibang panganib, at ang mga tao mula sa Flower Valley ay madalas na pumapasok sa loob upang tuklasin. Maraming tao ang pumasok at hindi na lumabas. Sa makatuwid, ang pagpasok sa Burning Abyss ay napapailalim sa ilang mga kondisyon at paghihigpit. Ibig sabihin, ang mga taong pumapasok sa Burning Abyss Flower Valley ay ginagawa ito sa kanilang sariling peligro at hindi maaaring isama ang Flower Valley. Napakalinaw din ang kahulugan nito. Maaari kang pumasok sa Burning Abyss sa iyong kalooban, ngunit ang iyong buhay at kamatayan ay walang kinalaman sa Flower Valley. Hindi pinapayagan ng mga tao na pumunta sa Flower Valley para maghaiganti, dahil lahat ng pumapasok sa Burning Abyss ay kusang loob. Ang Burning Abyss ay isang napakalalim na kailaliman. Ito ay puno ng mga hindi alam, at maraming mga kayamanan ng langit at lupa sa loob. May mga nagsabi pa nga na ang Burning Abyss ay konektado sa Kunshan Secret Realm. Sa dulo ng Burning Abyss, maaaring may daanan na patungo sa Kunshan Secret Realm. Gayunpaman, ang Abyss of Incineration ay lubhang mapanganib, at walang sino man ang nakarating sa wakas nito. Sa makatuwid, ito ay mga alingaw-ngaw lamang, at ito ay hindi malinaw kung ang mga ito ay totoo o hindi. Ang Alchemy King na mula sa Jingzhou ay naging mas nasasabik habang siya ay nagsasalita. Naantig din si Zhendong sa kanyang mga salita. Kung ganoon nga, ano pa ang hinihintay nila? Let's go! Let's explore the Abyss of Incineration and find the Danfire. Nagpasya si Zhendong na makipagsapalaran at pumunta sa Abyss of Incineration. Tulad ng kung paano hindi mahuli ang isang lobo na may laruan ng isang bata, o isang buhong na may alindog ng isang babae, hindi niya maaaring hayaang pigilan siya ng kanyang takot.
Great! Pareho lang ang iniisip ko. Tuwang-tuwa ang Alchemy King mula sa Jingzhou. Nagkataon lang na maraming eksperto ang dumating kamakailan mula sa labas upang tuklasin ang Abyss of Incineration. Maaari din nating bantayan ang isa't isa. Bahagyang tumango si Jendong. Kung mas maraming tao ang nasa Abyss of Incineration, mas mababa ang kanilang panganib. Ang Abyss of Incineration, narito na sila. Kabanata 258. Xuanbing Stone. Kung mas maraming tao ang pumapasok sa Abyss, mas mababa ang panganib para kay Jendong at sa kanyang kasama. Maraming mga apoy sa Abyss na maaaring gamitin bilang apoy ng alchemy, kaya ito ay isang pagkakataon. Kailangan ni Jendong ng apoy ng alchemy upang mapino ang mga table tasks, kaya hindi maiiwasan ang paglalakbay na ito sa Abyss. Tuwang-tuwa ang alchemist mula sa Jingzhou tungkol dito. Hangga't maaari niyang makuha ang apoy ng alchemy, maaari niyang pagbutihin ang mapagkukunan ng mga materyales para sa alchemy at pinuhin ang mysterious spirit peel. Sa pag-iisip nito, ang alchemist mula sa Jingzhou ay naging mas excited. Hindi gaanong naghanda ang dalawa, nagdala lang sila ng pagkain at inilagay sa Chenkun Ring ni Jendong. Sabay silang naglakbay patungo sa kalaliman. Ang Flower Valley ay nasa silangan, at ang Abyss ay nasa kanluran. Tinawid nila ang buong Flower Valley at sa wakas ay nakarating sila sa bakanan ng kalaliman. Sa oras na ito, maraming tao sa pasukan ng Abyss, lahat ay naghahanap ng mga kasama. Ang Abyss ay lubhang mapanganib, kaya kung mas maraming tao ang nasa isang grupo, mas ligtas ito. Si Jendong at ang alchemist mula sa Jingzhou ay hindi nagplanong pumunta ng mag-isa. Sa halip, binalak nilang makipagtulungan sa iba para sabay na pumasok sa Abyss. Bukod sa mga tao sa loob ng Abyss, marami sa mga makapasok ay mga martial artist mula sa labas. Ang Flower Valley ay napakahirap na makapasok, o imposibleng makapasok, ngunit walang mga paghihigpit sa Abyss. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaaring mag-apply ng maaga para sa pagkakataong makapasok sa Abyss, ngunit ang pagpasok sa Abyss ay isang bagay ng buhay at kamatayan, at ang Abyss at Flower Valley ay hindi umaako ng anumang responsibilidad. Gayunpaman, maraming tao ang pumapasok sa Abyss at Flower Valley araw-araw. Sinasabing may mga taong matagumpay na nakapasok sa Kunshan Secret Realm, ngunit ito ay mga alingaw-ngaw lamang at hindi malinaw kung ito ay totoo o hindi. Sa pasukan ng Fenyuan Flower Valley, maraming tao ang nagre-recruit ng mga team. Ang ilan ay nangangailangan ng 10 tao bawat koponan, ang ilan ay nangangailangan ng 20, at ang ilan ay nangangailangan ng 100. Gayunpaman, iniisip ni Jendong na sapat na ang 5 tao bawat koponan at hindi na kailangang magkaroon ng napakaraming tao. Ang mas maraming tao ay nangangahulugan ng mas maraming komplikasyon. Kaya naman, sa kanyang opinyon, 5 tao ang tama at kayang alagaan ang isa't isa. Sa mga miyembro ng koponan na ito, marami ang may napakataas na antas ng lakas ng martial arts. Nakita ni Jendong ang isang martial artist sa antas ng isang grandmaster, at maraming tao ang nag-imbite sa kanya na sumali sa kanilang koponan. Gayunpaman, hindi pumayag ang martial artist at nagpatuloy sa paghihintay. Nang si Jendong at Jingzhou Alchemy King ay naghahanap ng isang team, pinangunahan ni Modi ang isang grupo ng mga tao palabas ng Fenyuan. Matapos makita si Jendong, bahagyang nagulat si Modi at agad na lumapit sa kanya. Mr. Ye, anong ginagawa mo dito? Bahagyang sumimangot si Modi, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Hindi siya sigurado kung bakit pupunta rito si Jendong. Kung tutuusin, delikado pa rin ang Fenyuan. Kasama ko ang Alchemy King ng Jingzhou at plano kong hanapin ang Danfire, ngumiti si Jendong at hindi nagtago ng anuman, direktang sinabi ang kanyang layunin. Find the Danfire. Alchemist ka ba? Lalong naguluhan si Modi. Sa kanyang impresyon, si Jendong ay may napakataas na kasanayang medikal. Hindi kaya isa rin siyang alchemist. Hindi pa ako alchemist. Pero sobrang interesado ako sa alchemy at plano kong magpasunog ng Dan, sabi ni Jendong, at bahagyang napasimangot si Modi. Sa pagkakaalam ko, may daan-daang espiritual na apoy sa pagitan ng langit at lupa sa Burning Abyss Flower Valley. Lahat ng apoy na ito ay may kanya-kanyang espiritualidad. Kung gusto mong gumamit ng espiritual na apoy bilang apoy ng Dan, ang hirap ay napakataas. Madali kang maging abo. Sabi ni Modi na may matinding pag-aalala. Bahagyang tumango si Jendong pagkatapos makinig. Ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ng Alchemy King ng Jingzhou. Upang mangolekta ng apoy ng Dan, ang isa ay dapat na handa na masunog. Pagkatapos ng lahat, ang pagbubukas ng apoy na Dan sa katawan ay hindi isang madaling bagay. Ang palasyo ng apoy sa dantian ay hindi maaaring basta-basta makondensed. Gusto ko pa ring subukan. Bahagyang ngumiti si Jendong, at nabuo ang kanyang isip.
Wala siyang balak umatras. Sa kanyang diksyonaryo, walang salitang retreat. Nakikita ko. Hindi napigilan ni Modi si Jendong nang makita niya kung gaano siya determinado. Matapos ang isang mahinang buntong hininga, naglabas siya ng 2 bato sa kanyang backpack na tila ice cubes. Ang mga batong ito ay nagbuga ng malamig na hangin at malinaw sa ilalim ng sikat ng araw. Nang ilabas ni Modi ang 2 batong ito, nakilala agad ito ng maraming tao sa paligid sa unang tingin. Ito si Xuanbing Stone. Excited na sigaw ng isang matandang lalaki. Ano? Xuanbing Stone. Nagsisiksikan ang lahat, nakatingin kay Modi ng may inggit. Ang Xuanbing Stone na ito ay isang nagel iligtas buhay na kayamanan para sa pagpasok sa Burning Abyss. Oo. Ang Xuanbing Stone na ito, malalabanan ng isang tao ang mga pag-atake ng mababang antas ng espiritual na apoy at malayang gumalaw sa Burning Abyss ng walang takot. Ang Xuanbing Stone na ito ay isang magandang bagay. Maaari itong makatiis sa mga pag-atake ng mababang antas ng espiritual na apoy, na ginagawa itong isang maaasahang proteksyon para sa may-ari nito. Ang mga mata ng mga tao ay napuno ng kasakiman. Kung makukuha ng isang tao ang Xuanbing Stone o makikipagtulungan sa isang taong mayroon nito, ito ay isang karagdagang layer ng proteksyon. Ito ay isang mahusay na bagay. Ang Alchemy King ng Jingzhou na nakatayo sa likod ni Jendong ay nasa sabik nang makita niya ang Xuanbing Stone. Sa kanyang opinyon, ito ay isang ganap na kayamanan. Papasok na sila sa Burning Abyss, at sa bagay na ito, tiyak na isa itong discarding nagel iligtas ng buhay. Sa ilalim ng tingin ng lahat, direktang ibinigay ni Modi ang 2 Xuanbing Stones kay Jendong. Ang Burning Abyss ay lubhang delikado. Ikaw ang benefactor ng aking tiyahin, kaya panatilihin itong 2 Xuanbing Stones para sa pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos magsalita, ibinato niya ang Xuanbing Stones kay Jendong. Hinawakan ni Jendong ang Xuanbing Stone sa kanyang kamay at agad na naramdaman ang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang katawan, na nakapalibot sa kanya sa isang iglap. Ang kanyang katawan ay agad na napapalibutan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Ang nakakapagtaka ay ang Xuanbing Stone ay mabilis na pumulupot sa labas ng kanyang katawan at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Napakagandang bagay. Si Jendong ay lihim na nagulat sa Xuanbing Stone sa kanyang kamay. Hindi niya akalain na may ganito palang misteryosong bato sa mundo. Gamit ang batong Xuanbing na ito, nagkaroon siya ng karagdagang garantiya para sa kanyang paglalakbay sa abyss. Salamat, Miss Modi. Ipinahayag ni Jendong ang kanyang pasasalamat kay Modi matapos iligpit ang 2 Xuanbing na bato. You're welcome. Iniisip ko rin si tita. Malamig ang boses ni Modi, ngunit naririnig ni Jendong ang pag-aalala sa kanyang mga salita. Hindi na siya umimik, ngumiti lang siya ng bahagya at umalis kasama ang grupo ng mga martial arts expert. Pagkaalis ni Modi, lumapit kay Jendong ang mga taong malapit sa entrance ng abyss. Binata, nakikipagtambalan ka ba sa kanya? Young man, join our team. Kakayanin natin ang mga spirit beast at spirit fires. Samahan mo kami. May mission ba kayong dalawa? We need 3 more people. Sumali ka sa aking koponan at bibigyan kita ng ilang mga piraso ng Spirit Stone pagkatapos nating magtagumpay. Kabanata 259. Pagpasok sa kalaliman. Kanina lang hindi pinansin ang dalawa pero ngayon ay napapaligiran na sila ng mga tao. Young man, kailangan mo ba ng team? Isa akong Grandmaster sa small completion level. Sabi ng isang excited na matanda. Ako ay isang Grandmaster sa mahusay na antas ng pagkumpleto. Ako ay isang Grandmaster sa pinakamataas na antas. Nang matapos magsalita ang matanda, ilang lalaking nakapaligid sa kanya ang nagulat ng kanilang sariling lakas. Ilang sandali pa, dinagsa sila ng mga Grandmaster. Medyo masigla ang eksena. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay napakasaya sa kanyang puso. Ang Fenyuan ay lubhang mapanganib, kaya kung mas maraming tao ang naroon, mas mabuti. Sa nakikitang napakaraming tao na gustong makipagtambalan sa kanila, hindi na magiging mas masaya ang Alchemy King ng Jingzhou. Gayunpaman, bahagyang umiling si Jendong. Direkta niyang sinabi, kailangan ko lang ng mga Grandmaster sa innate Grandmaster level. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga Grandmaster ang agad na nasaroon ng loob. Ang mga likas na Grandmaster ay kasing bihira ng mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng Unicorn. Gayunpaman, sa pasukan ng Fenyuan, mayroon talagang mga likas na Grandmaster. At mayroong higit sa 30 sa kanila sa pinakakaunti. Ang ilan ay naroon upang protektahan ang iba, ang ilan ay naroon upang hanapin ang daanan patungo sa lihim na kaharian ng Kunshan, at ang ilan ay naroon upang maghanap ng mga mapagkukunan sa loob ng Fenyuan.
Magkaiba ang kanilang mga layunin, ngunit nang makita nilang si Jendong ang may Xuanbing Stone, lahat sila ay lumapit sa kanya. Ako si Yuan Shan Balde. Ako ay isang likas na Grandmaster sa maliit na antas ng pagkumpleto. Siguro kung makakasama ko kayo sa Fenyuan, sir. Si Yuan Shan ay nasa antas na kung saan hindi siya natatakot sa mababang antas ng mga Spirit Fire. Ang pinakakinatakutan niya ay ang mga intermediate level na Soul Fire. Kahit na siya ay kasalukuyang nasa antas ng isang advanced na Grandmaster, hindi niya magagawang labanan ang isang intermediate level na Spirit Fire at agad na magiging abo. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga sa kanila ng Xuanbing Stone. Nang marinig ang mga salita ni Yuan Shan, bahagyang tumango si Jendong. Tiningnan niya ang mabait na mga mata ni Yuan Shan at alam niyang hindi siya mapanlinlang na tao. Si Jendong ay may mabuting pakiramdam sa paghusga sa mga tao. Hindi man ito ipinakita ng ilang masasamang tao sa kanilang mga mukha, hindi maitago ng kanilang mga mata ang kanilang tunay na intensyon. Si Yuan Shan ay tunay na isang maginoo, at ang intuition ni Jendong ay karaniwang tumpak. Dahil si Yuan Shan ay isang high-level advanced grandmaster, nagpa siya si Jendong na isama siya. Good. Sumama ka sa amin. Nang marinig ang mga salita ni Jendong, labis na nasasabik si Yuan Shan. Great. Napili ako. Napili ako. Para siyang masayang bata, sumasayaw at tumatalon-talon. Maraming tao na nakakita sa masayang ekspresyon ni Yuan Shan ay nakaramdam ng inggit, ngunit wala silang lakas, na nakakalungkot. Nakita ng maraming advanced na Grandmaster ang eksenang ito at lumapit para humiling na sumali sa kanila. Gayunpaman, nadama ni Jendong na ang kanilang mga intensyon ay marumi, at marami sa kanila ay may palay-pat-lipat na mga mata. Hindi siya naglakas loob na isama ang mga ito, dahil maaari silang gumawa ng pagpatay at pagnanakaw, na magiging kapahamakan. Sa opinyon ni Jendong, sapat na ang kanilang 3 tao na pangkat upang harapin ang ilang mga krisis. Ang pagdadala ng masyadong maraming tao ay magiging kontraproduktibo. Gayon din ang naramdaman ni Yuan Shan. Mabilis na nagtungo ang 3 sa abis, sa gitna ng inggit ng mga nanunood. Palaging may nasusunog na amoy sa abis, at napuno ng iba't ibang usok ang hangin. Sa loob ng usok, mayroong mahinang espiritual na enerhiya, na labis na nagpasigla kay Jendong. Ang abis ay talagang ang abis, at maging ang hangin ay napuno ng espiritual na enerhiya. Kung si Jendong ay maglilinang dito, tiyak na mas mabilis siyang mag-level up kaysa sa labas. Ang kanyang panloob na lakas ay unti-unting napalitan ng espiritual na enerhiya. Mabilis din ang pag-unlad ng kanyang lakas. Kung siya ay maglilinang sa isang lugar na may masaganang espiritual na enerhiya, ang kanyang bilis ng paglilinang ay tiyak na mapapahusay ng husto. Pakiramdam ko, kung magbubungkal ako dito sa loob ng 1 taon, mas mabilis itong magtanim sa labas ng 20 taon. Ang abis ay slope pababa tulad ng isang talampas, ngunit may isang tiyak na antas ng incline. Panay ang takbo ng 3, hindi masyadong mabilis. Napakakaunti na ang sikat ng araw dito, at ang pinagmumula ng liwanag ay ibinibigay ng ilang kumikinang na mga bato. Sa una, mayroon pa ring landas para sa mga tao na lockeran sa kalaliman. Gayunpaman, habang sila ay bumababa, ang landas ay naging mas kaunti at mas pakaunti. Pagkatapos ng lahat ng paraan pababa sa ibaba, magkakaroon ng 2 landas, isa sa silangan at isa sa kanluran. Sinasabi na ang kanlurang bahagi ay hindi gaanong mapanganib, habang ang silangan ay mas mapanganib, ngunit mas maraming pagkakataon sa silangang bahagi. Nalaman din ito ng hari ng alchemy sa Jingzhou sa pamamagitan ng mga salita ng iba. Sa sandaling ito, nagsalita si Yuan Shan. Bagaman ang panganib sa kanluran ay mababa, mayroong maraming mababang antas ng espiritu ng apoy na siksikan. Kung makatagpo ka ng mga grupo ng mga ito, dapat kang tumakas. Ang panganib sa silangan ay napakataas, ngunit ang mababang antas ng mga espiritong apoy ay karaniwang nabubuhay ng mag-isa, na ginagawang mas madaling makuha ang mga ito. Si Yuan Shan ay maraming beses nang nakapunta sa Burning Abyss at pamilyar dito. Gayunpaman, ginalugad lamang niya ang labas at hindi kailanman nakipagsapalaran sa gitna ng kalaliman. Bukod dito, ang lugar ng Burning Abyss ay napakalaki, tulad ng isang underground abyss. Matapos marinig ang mga salita ni Yuan Shan, nag-isip sandali si Jendong. Kung totoo ang mga salita ni Yuan Shan, kung gayon ang pagtahak sa silangang ruta ay mag-aalok ng mas malaking pagkakataon, ngunit mas mapanganib din ito. Hindi binalak ni Jendong na lumayo ng malalim. Gusto lang niyang makakuha ng espiritong apoy. Ang hari ng alchemy sa Jingzhou ay mayroon ding parehong layunin na makakuha ng mababang antas ng espiritong apoy. Napakasimple rin ng layunin ni Yuan Shan, ang makahuli ng mutant beast.
Ang mga mutant na hayop na tinutukoy niya ay mga hayop na nag-mutate sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa Burning Abyss. Maraming mga martial artist ang gustong magpalaki ng ilang mutated na hayop na nakakuha na ng isang tiyak na antas ng katalinuhan pagkatapos na mapangalagaan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sila ang pinakamababang antas ng mutant beast. Si Yuan Shan ay isang wandering martial artist na naghahanap ng mga kayamanan ng langit at lupa sa iba't ibang lugar at nakakuha ng maraming pagkakataon, kaya naman nagkaroon siya ng napakataas na lakas. Nag-uusap silang tatlo habang naglalakad. Nang marinig ang mga salita ni Yuan Shan, hindi mapigilan ni Zhendong na maging emosyonal. Si Yuan Shan, isang nag-iisang magsasaka na walang anumang pamilya o sekta, ay nakamit ang ganoong kataas na antas ng lakas, na ginawa siyang isang mabigat na kalaban. Pagkatapos ng lahat, sa buong rehiyon ng Jingzhou, ang mga nakarating sa antas ng isang dakilang Grandmaster ay napakabihirang. Maliban sa Fenyuan Flower Valley, malamang na walang iba pang malalaking sekta na maaaring gumawa ng napakaraming bilang ng Great Grandmasters. Habang naglalakad silang tatlo ay may biglang sumulpot sa harap nila. Lahat sila ay nakasuot ng kulay abong damit, at ang pinuno ay isang matandang lalaki. Nang makita ng pinuno si Zhendong at ang kanyang mga kasama, bahagyang natigilan siya, ngunit hindi nagtagal ay nakilala ang Alchemy King ng Jingzhou. Hindi ba ikaw ang Alchemy King? Bakit nandito ka sa Fenyuan sa halip na magtago sa Flower Valley mo para mag-practice ng alchemy? Hindi pala kaibigan ang tono ng matanda. Nang makita ang matanda, unti-unting nagdilim ang mukha ng Alchemy King. Elder Tang, hindi mo masasabi ang mga bagay na ganyan. Hindi ba ako pwedeng lumabas at maghanap ng mga kayamanan habang nagsasanay ng alchemy? Kabanata 260. Kakilala. Pangangaso ng kayamanan. Anong biro? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Elder Tang at saka bumantong hininga. Alchemist King, bagamat ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay hindi mapapantayan sa buong Jingzhou, nasayang ang napakaraming mapagkukunan ng aming pamilyang Tang at nabigo pa rin sa paggawa ng Xuanling Peel. Sa pag-iisip nito, nagalit si Elder Tang. Sinabi ng Alchemist King na kaya niyang gumawa ng Xuanling Peel at ang pamilya Tang ay nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng resources para magawa iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buong taon ng pagsubok, nabigo pa rin siyang makagawa ng tableta. Halos masira ang pamilyang Tang dahil sa kanya. Kaya nang makitang muli ni Elder Tang ang Alchemist King ngayon, nagalit siya. Nakonsensya rin ang Alchemist King dahil siya ang may pananagutan sa kabiguan. Naniniwala siya na ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay walang kamali-mali at may mga pangako, ngunit sa huli ay nabigo ng malungkot. Sa kalaunan ay pinaalis siya sa pamilyang Tang at kinailangan niyang umasa sa mga mapagkukunang ibinigay ng Fenyuan Flower Valley upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa alchemy. Gayunpaman, kahit na makalipas ang 10 taon, hindi pa rin siya makagawa ng Xuanling Peel. Elder Tang, 10 taon na akong nagsasanay at sa wakas ay nalaman ko kung ano ang nangyari. Ito ay ang apoy na ginamit para sa alchemy ay may problema. Ang alchemy na hari ng Jingzhou ay nagsalita ng may malaking katiyakan. Gayunpaman, nang marinig ito ni Elder Tang, bahagya siyang umiling at sinabing, ngayon, kahit humihip ka ng mga bulaklak, hindi ka paniniwalaan ng aming pamilyang Tang. Alam mo ba kung gaano aming mapagkukunan ang nasayang ng aming pamilyang Tang noong taong iyon? Nagsumikap kaming mangolekta ng mga materyales ng alchemy para sa kanya, at kahit na namuhay ng matipid sa loob ng 1 taon, ngunit hindi pa rin niya mapino ang elixir. Kaya, hindi kami maniniwala sa iyo sa pagkakataong ito kahit ano pa ang sabihin mo. Sa pagkakataong ito ay totoo na. Hanggat maaari kong makolekta ang apoy ng Dan, masisiguro kung 100% na kaya kong pinuhin ang Xuanling Dan. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay gumawa ng panibagong pangako. Kapag pinino ko ang Xuanling Dan, ibibigay ko ang una sa pamilya mong Tang. Hahaha. Sige, abangan namin. Tawa ng tawa si Elder Tang, hindi naniniwala sa isang salita na sinabi ng Alchemy King ng Jingzhou. Pagkatapos magsalita, pinamunuan niya ang mga miyembro ng pamilyang Tang at naglakad patungo sa kaliwa, hindi pinapansin ang manloloko, ang Alchemy King ng Jingzhou. Pagkaalis ni Elder Tang at ng kanyang pamilya, nakaramdam ng kawalan ng Alchemy King ng Jingzhou. Sobrang dami ko talagang utang. Sa sandaling ito, ang Alchemy King ng Jingzhou ay tila tumanda ng husto. Upang pinuhin ang Xuanling Dan, marami siyang utang na pabor sa iba't ibang pamilya at sekta. Sa makatuwid, dapat niyang pinuhin ang Xuanling Dan upang mabayaran ang mga pagkawala ng mga pamilya at sektang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Alchemy King ng Jingzhou ay matyaga sa pagpino sa Xuanling Dan. Matapos marinig ito, bahagyang tumango si Zhendong.
Gaya nga ng kasabihan, bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema, at ang Alchemy King ng Jingzhou ay walang exception. Hanggat maaari mong pinuhin ang Profound Spirit Pill, lahat ay malulutas. Sinubukan ni Yuan siya na aliwin ang Alchemy King ng Jingzhou. Oo. Ang pressure ay nagdudulot ng motibasyon. Kilala ako bilang Alchemy King ng Jingzhou, ngunit hindi ko pa napino ang Profound Spirit Pill. Hindi ako karapat-dapat sa titulong ito. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay tumawa at napakamot sa kanyang ulo. Habang nag-uusap sila, nagpatuloy silang tatlo patungo sa kailaliman ng Burning Abyss. Sa daan, nakakita sila ng maraming espiritong apoy. Ang mga espiritong ito ay napakaliksi at mabilis na umiwas nang may makita silang papalapit. Napakabilis ng kanilang takbo kaya hindi sila nahuli. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Zhendong ang maliliit na lalaking ito na mukhang maliliit na apoy, at namangha siya sa bilis ng mga ito. Nang makaramdam sila ng panganib, tumakbo sila palayo. Lahat ito ay mga espiritong apoy sa pagitan ng langit at lupa, na patuloy na sumisipsip sa kakanyahan ng langit at lupa. Kaya, hindi ito isang bagay na magagawa sa maikling panahon kung gusto mong mahuli sila, seryosong sabi ni Yuan Shan. Bahagyang tumango si Zhendong at nakangiting sinabi, oo. Ang mga batang ito ay talagang matalino. Mukhang mahirap talagang makahuli ng fire spirit. Pagkatapos ng 3 oras, wala silang ani sa Burning Abyss. Sa sandaling ito, nakilala nila ang isa pang grupo ng mga tao. Sa 10 tao, may pamilyar na mukha. Taog Shi, mula sa pamilyang Shi. Isa siya sa nangungunang 5 kalahok sa Southern City Martial Arts Tournament. Mayroong 8 sinaunang martial arts na pamilya sa Jingzhou, at ang mga inapo ng pamilyang Shi ay kabilang sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo ni Zhendong si Taog Shi dito. Zhendong. Hindi ko ine-expect na ikaw yan, ngumuso si Taog. Marami na siyang narinig tungkol sa mga ginawa ni Zhendong sa labas. Ang lalaking ito ay hindi inaasahang nakuha ang Medicine Valleys Medicine King Order at naging hinaharap na tagapagmana ng pamilyang Ye. Nagmula siya sa isang hindi kilalang gumagala na magsasaka patungo sa isang mayamang pamilya na may background. Dahil dito, medyo hindi balanse ang pakiramdam ni Taog. Ang swerte mo lang. Sabi ni Taog na hindi pala kaibigan. Ang penyuan na ito ay lubhang mapanganib. Pinapayuhan kitang bumalik at huwag hanapin ang kamatayan. Huwag mo akong sisihin na hindi kita tinulungan pagdating ng panahon. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis kasama ang mga tauhan niya. Hindi inaasahan ni Zhendong na makikilala siya dito. Sa kanyang opinyon, si Taog ay hindi kapareho sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos kalahating hakbang na Grandmaster. Matapos palitan ang kanyang panloob na lakas ng espiritual na enerhiya, ang kanyang lakas ay tinatayang umabot na sa antas ng Grandmaster. Gayunpaman, maaari lamang mag-isip si Zhendong dahil wala pang nakagawa ng ganoong bagay dati. Ni hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Ito ay isang maliit na episode lamang. Pagkaalis ni Taog, patuloy na hinanap ni Zhendong at ng kanyang 2 kasama ang nawawalang espiritong apoy. Dapat sabihin na ang espiritong apoy ay masyadong matalino. Tumakas ito sa tuwing makakasalubong ang mga tao, nang hindi sila binibigyan ng pagkakataon. Bumalik din si Yuan siya na walang dala at hindi nakatagpo ng anumang napaka-espiritual na hayop. Sa daan, 2 nakamutate na kulay abong lobo lang ang nadatnan nila. Gayunpaman, ang mga kulay abong lobong ito ay kulang sa espiritualidad at may mabangis na ugali, na hindi ang hinahanap ni Yuan Shan. Habang nagpatuloy sila sa paghahanap ng kayamanan, biglang may sumigaw mula sa malayo. Hindi maganda. May inaatake sa unahan. Bahagyang kumunot ang noo ni Yuan Shan at agad na naalarma sa kanyang nakita. Malayo. Si Tang Elder at ang kanyang mga tauhan ay sinalakay ng hindi kilalang nilalang. Ang nilalang na ito ay mahigit 2 metro ang taas, berde ang buong katawan, at mukhang ipis. Isa itong malaking ipis. Nang makita ang eksenang ito, labis na nabigla si Zhendong. Maaaring may napakalaking ipis sa mundong ito. Sa sandaling ito, si Tang Elder at ang kanyang mga tauhan ay walang laban sa malaking ipis. Marami sa mga inapo ng pamilyang Tang ay malubhang nasugatan, at ang ilan ay nakagat pa ng mga braso. Hindi maganda. Mapanganib.